kasaysayan ay higit pa sa simpleng tala ng nakaraan. Ito ang kwento ng ating bansa, ng ating mga pagsubok at ng ating mga tagumpay. Pinapaalala nito ang mga sakripisyong ginawa ng mga nauna sa atin at ang mahahalagang aral na patuloy na gumagabay sa ating buhay. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Rebolusyong People Power sa EDSA. Samahan ninyo kaming balikan ang makasaysayang pangyayaring nagbago sa kinabukasan ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay mga mag-aaral ng grade 11 STEM mula sa Lemery National High School. Inaanyayahan namin kayong balikan ang isa sa pinakamahalagang kasaysayan ng Pilipinas, ang EDSA noong 1986. Sa dokumentaryong ito, ating tatalakayin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa revolusyon, ang naging epekto nito sa ating bansa, at ang mahalagang aral na patuloy itong ipinapaalala sa bawat Pilipino. Sama-sama natin tuklasin kung paano binago ng pagkakaisa, katapangan at mapayapang pagkilos ang takbo ng kasaysayan ng ating bayan. Ang Rebolusyong People Power sa EDSA ay naganap noong 22 hanggang 25 ng Pebrero 1986. Isa itong mapayapang pag-aaklas kung saan nagtipon-tipon ang milyon-milyong Pilipino sa Epifanio de los Santos Avenue o tinatawag nating EDSA upang ipahayag ang kanilang hangarin para sa pagbabago. Sa halip na gumamit ng karahasan, nagkaisa ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pananalangin, katapangan at mapayapang pagkilos. Dahil dito, kinilala ang EDSA sa buong mundo bilang isa sa pinakamagandang halimbawa ng mapayapang revolusyon. Kung manawaan kung bakit naganap ang Rebolusyong EDSA, kailangan nating balikan ang pangyayari naganap bago ang taong 1986. Noong 1965, naging Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos. Pagkaraan ng ilang taon noong 1972, dineklara niya ang Batas Militar o Martial Law na ayon sa kanya ay parang batilang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang nakaranas sa pahigpit sa kalayaan sa pamahayag, sa pag-aresto ng walang wastong paglitis sa iba't ibang paglabag sa karapatang pantao. Dahil dito, lumagat ang takot at pangamba sa buong bansa. Sa pinakamatinding kritiko sa administrasyong Marcos ay si Ninoy Benigno Aquino Jr. Matapos ang kanyang pagkakakulong at pananatili sa ibang bansa, siya ay bumalik sa Pilipinas noong Agosto 21, 1983. Ngunit pagdating pa lamang niya sa Manila International Airport, siya ay pinaslak. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding galit at lungkot sa mga sambayanang Pilipino at naging dahilan upang ang mga Pilipino ay nanindigan sa katarungan at demokrasya. Noong ika-1986, nagsagawa si Pangulong Marcos ng isang snap election upang patunayan na sa kanya pa rin ang suporta ng mga Pilipino. At ang kanyang katunggali ay si Corazon Cory Aquino o asawa ni Ninoy Aquino. Maraming Pilipino pa rin ang naniniwalang magkaroon ng tandaraya at iba pang irregularidad sa halalan. Dahil dito, mas lalong lumakas ang panawagan ng mga Pilipino para sa mas tapat at makatarungang pamahalaan.
tayong mamamayan. Sama-sama silang nanalangin, umawit, nagbigay ng pagkain at nag-abot ng mga bulaklak sa mga sundalo bilang simbolo ng kapayapaan. Sa loob ng 4 na araw na natiling mapayapa ang kilos protesta, pinakita ng mga Pilipino na ang pagkakaisa at pananampalataya ay higit na makapangyarihan kaysa sa karasan. Noong Pebrero 25, isang 1986, umalis sa Pilipinas si Ferdinand Marcos at ang kanyang pamilya. Si Corazon Aquino ang naging kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Naibalik ang demokrasya sa bansa at naging inspirasyon ang mapayapang revolusyon sa maraming bansa sa buong mundo. Pinatunayan nito na ang ordinaryong mamamayan kapag nagkaisa ay may kakayahang magdala ng tunay na pagbabago. Bakit mahalaga ang Revolusyong People Power sa EDSA? Mahalaga ang Revolusyong People Power sa EDSA dahil naibalik nito ang demokrasya, kalayaan at karapatan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mapayapang pagkakaisa. Ano ang mensaheng nais mong ipabot sa kapwa tungkol sa EDSA? Ang mensaheng nais kong ipaabot sa kapwa Pilipino tungkol sa EDSA ay ang patuloy na pagpapahalaga sa demokrasya, pagkakaisa at katotohanan. Ang EDSA People Power Revolution ay hindi lamang isang kaganapan sa nakaraan, kundi isang permanenteng paalala na ang tunay na kapangyarihan ng bansa ay nasa kamay ng mga ordinaryong mamamayan kapag sila ay nagkakaisa para sa kabutihan. Naibalik ng Revolusyon EDSA ang demokrasya sa ating bansa at ipinapakita nito na ang bawat mamamayan ay may karapatang makibahagi sa pagbabago. Pinatatag nito ang demokratikong institusyon. Pinangangalagaan ng ating karapatang makasaad sa konstitusyon at naging simbolo ng mapayapang pagbabago sa ating bansa. Bagamat maraming taon na ang lumipas, nanatiling mahalaga ang mga aral ng EDSA. Tinuturo nito ang mapalagahan ng pagkaisa, katapangan, paggalang sa karapatang pantao at pagiging responsable ng mga. Bilang mga mag-aaral, pinapakita natin ang pagpalaga sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagsuri sa mga pangyayari, paggalang sa iba't ibang pananaw at aktibong pagkilaok sa ating komunidad. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa pag-alala sa pangalan ng petsa. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano hinuhubog ng nakaraan ang ating kasalukuyan at ang ating kinabukasan. Maaari nating mapanatili ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga museo, pagbabasa ng mapagkatiwalaang sanggunian, pagkikilahok sa mga gawaing pangkasaysayan sa paralan, at pagbabahagi ng tamang impormasyon sa iba. Sa pagpapalaga sa ating kasaysayan, mas mapapalalim din ang ating pagmamahal sa ating bayan. Pinapaalala sa atin ng Revolusyong People Power sa EDSA na posible ang tunay na pagbabago kapag nagkakaisa ang mga tao sa pamamagitan ng katapangan, pag-asa at kapayapaan. Bilang susunod na henerasyon ng mga Pilipino, tungkulin natin ang alalahanin ng ating kasaysayan, pangangalagaan ng ating demokrasya at patuloy ang pag-ambag sa pagbuo ng isang bansa makabatay sa kalayaan, katarungan at pagkakaisa. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pagbabalik tanaw sa isa sa pinakamahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Nananatiling buhay ang kasaysayan sa pamamagitan ng mga taong pinipiling alalahanin ito, matuto mula rito at isabuhay ang mga aral nito. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas!